Eto na mga sangkay, ang mainit-init na balita. Mayroon daw pong nangyari kay Ayon at Vice ngayon. Ano nga ba ito mga sangkay? Pag-usapan po natin. Pero bago po tayo magsimula, pakicheck po muna yung ating YouTube channel kung kayo na po ay nakapag-subscribe. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. So pindutin nyo lamang po yan. Ayan. Sa baba mismo na ito mga sangkay ha. Pindutin nyo po yung subscribe button, tapos pindutin nyo yung bell, at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo nanonood sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So dito mga sangkay, medyo maulan. Ayan po. Naririnig nyo naman siguro mga sangkay. Yan po yung tagaktak ng ulan. Sobrang lakas po. At ngayon, syempre, hindi tayo papipigil sa ulan na yan. Magbablog tayo. So ito na nga mga sangkay, tingnan po natin ito. Pag-usapan po natin itong nangyayari daw po kay Vice Ganda at kay Ayon. Lakas ng ulan, pambihira. Pero sige, tuloy pa rin natin. Mag-vlog pa rin tayo. Ito po yan mga sangkay. Ayan po. Itong si Vice Ganda, umano ay sinampahan ng kasong. Dalawa pala sila. Vice Ganda and Ayon Perez, sinampahan ng kasong kriminal ng social media broadcasters dahil sa pagsugpo. Ano yung pagsugpo? Pagsubo ng icing. Ano kaya yun, no? Kasong kriminal. Hindi ko magets. Ano nangyari? So ito, tingnan po natin. Basahin po natin itong balita na to. Bakit kaya yun ang isinampa, no? Basahin po natin. Kasong kriminal ang isinampa ng isang grupo laban sa magpartner na si Vice Ganda at Ayon Perez, kaugnay pa rin ng umano'y indecent acts na ginawa nila sa It's Showtime. Pagkatapos ng magpahayag ng suporta ang Christian Coalition Movement or CCM sa Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, sa naging desisyon nitong patawan ng 12-day suspension ang It's Showtime, ay may bagong grupo ang kumastigo kina Vice at Ayon. Ayun na nga, parami po ng parami. Diyos mio marimar. Bakit naman ito nangyayari kay Vice Ganda? Alam nyo kasi, dapat noon pa lang, di ba, dapat noon pa lang, nagsorry na po sila Vice Ganda. Ganun lang naman kasimple. Di ba, kung ginawa nila ito, hindi na sana hahantong sa may mga magpapile pa ng kaso. Di ba? May mga maiinis. So ngayon, eto na. Panindigan na lamang po ito nilang, itong kanilang ginawa, mga sangkay, which is, alam po natin na talagang may kalalagyan sila dito. Nakatanggap ng bandera, nakatanggap ng bandera ng official statement. Ang bandera pala, ito yung nag-upload. Nakatanggap ang bandera ng official statement mula sa kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas Incorporated, KSMBPI, hinggil sa pagsampa nila ng kaso laban kina Vice at Ayon. So ayun, mga sangkay. Paano na ngayon ito? Anong gagawin ngayon nila Vice Ganda? Ito, magbasa-basa nga tayo ng komento dito. Sana mayroon. Ay, wala tayong makitang komento. Wait lang. Baka mahina lang yung ating internet. Check lang natin kung may mga comment dito yung mga kababayan po natin. I'm sure mayroon. Mahina lang talaga yung internet ata. Pero ito nga mga sangkay. Ito'y may connect pa rin sa pagsubo ng magkarelasyon ng icing gamit ang kanilang daliri sa Isip Bata segment ng It's Showtime noong July 25. Yun nga mga sangkay, alam nyo, dapat kasi talaga nag-sorry na lang sila Vice Ganda. No, humingi na lang po ng pasensya. Kasi natural naman sa tao na minsan nadadala po sa mga kung ano-anong biro, national television yon. So, pwede sana, makakalusot sana Kumbaga, mapagbibigyan pa. Pero mga sangkay, dahil nga po, wala naman pong ginawa sila Vice Ganda. At instead po na mag-sorry, parang nagmalaki pa po. So, ayan po, mga sangkay.
mukhang tatamaan sila dito. Ilang miyembro ng grupo sa pangunguna ni Attorney Leo Olarte ang nagtungo sa City Prosecutor's Office nitong Lunes, September 11 para formal na magsampa ng reklamo laban sa dalawang host ng It's Showtime. Uy! Paano na ngayon yan? Ayon sa KSMBPI, kasong paglawag. Uy, ito na. Mga sang ito hinahanap ko. Bakit nga ba kriminal na kaso ang isinampa? Ayon sa KSMBPI, kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kinalaman sa Section 6 ng Article 201 at sa Republic Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang isinampa nila laban kina Ayon at Vice. Lumalala no? Lumalala ang sitwasyon. Naalala ko dito si Pura Luca Vega. Alam, sunod-sunod to. May Pura Luca Vega. Mayroong, sino ba itong si Aura? So, eto. Si Vice Ganda na naman ngayon ang napagbubuntungan mga sangkay kasi wala, di naman talaga nag-sorry. Kamakailan lamang ay nagpahatid ng pagsuporta ang naturang organisasyon sa MTRCB kasabay ng pakikipag-meeting nila kay Chairperson Lala Soto. Handa raw silang makipagtulungan sa ahensya upang mapigilan at maiwasan ang mga immoral content sa noontime show sa TV. So, para sa mga taga-suporta, solid, It's Showtime. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Tingin nyo ba nagkamali lamang ang mga to sa kanilang isinasampang kaso sa It's Showtime? I'm sure, guys, problemado ngayon ang ABS-CBN. Natural. Show nila ito eh. Diba? Sa isang post ng KSMBPI, makikita ang mga litrato ng miyembro nito na at ni Chair Lala na may caption na signing of the Memorandum of Agreement between Spin Media and the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas at the National Office of MTRCB last August 24, 2023, followed by a special meeting with MTRCB's Chairperson Lala Soto discussing the proliferation of immoral contents in some of the noontime TV shows and how we can support MTRCB in raising the public awareness and action to address moral decay in the entertainment industry. Spin Media now is an official affiliate of KSMBPI. So what is your opinion regarding this problem na kinakaharap ngayon nila Vice Ganda? Bukas ang bandera sa magiging paliwanag ni Vice at Ayon, pati na ng ABS-CBN at buong production ng Showtime. Habang isinusulat ang balitang ito ay wala pang pahayag ang mga taong involved. Tatay, ano na? Paano na to? Ano na ngayon ang gagawin ni Vice Ganda at Ayon Perez? Sila ba ngayon ay magtatago o saan pupunta? Ako mga sangkay, walang problema sa akin si Vice Ganda. Mahala siya, tao din naman siya, nagkakamali. Kaya nga lang mga sangkay, may problema sila sa MTRCB at mga nagsampa ng kaso laban sa kanila. Padami, hindi na po ako magtataka mga sangkay kung masusundan pa po ito. Diba? Hindi po ako magtataka. Kasi mga sangkay, hinintay lang naman din talaga na marami na magsabi si Vice Ganda at Ayon Perez ng pasensya na po, hindi po sinasadya, nalalaman po kami ng aming mga emosyon sa pagpapatawa at inakala namin na okay lamang yon. Naway intindihin nyo ang aming mga kahinaan at kami ay taos-pusong nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ano mga inyong mga sasabihin ay maiintindihan namin. Dapat ganun, no? Pero hindi po natin naririnig until now.
So ano po ang inyong opinion mga sangkay? I-comment nyo po sa ibaba. At ngayon, syempre, pa-subscribe ako sa isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone!